tawagan natin mga kapatid si Sister Leonora Diamante. Siya po ang ating national sa United Pentecostal Church Philippines Incorporated. Siya ang ating National Ladies Ministries President. Sino niyo pinutuntahan tayo dito mga kapatid ko? Hallelujah! At ngayon, magtuturo muna siya sa atin. Praise God. Tumayo tayo lahat mga kapatid ko. Hallelujah! Habang siya'y papalapit dito mga kapatid at magtuturo ng mga salita ng Panginoon. Sabi niyo nga, God bless! God bless! Sister Lileng. Sister Lileng. Okay, baka hindi niyo alam, kasi sa Bible School noon, magkakasunod-sunod kami mga kapatid ng batch. Ayan. Nasanay na kasi ako, magmula pa noon, Sister Lileng ang tawag namin mga kapatid. Pero praise God, salamat sa Diyos sa kanyang mga pagpapala. Look what the Lord has done. Amen. Everybody say, God bless. God bless. The teaching of God's Word. Teaching of God. God bless. Praise the Lord. May PowerPoint. Kunti lang. So, ako po tayo mga kapatid. Napakaganda ng ating lugar. Glory to God. Amen. Halos mga ladies talaga ang nandito. Amen. Ladies conference. Ladies conference itong ating Amen. panahon ngayon. But the Lord is good. Salamat po sa invitation na nakarating kami sa lugar ninyo. It is a great privilege na kami ay naging bahagi ng inyong anniversary. Ayan. Kasama ng aming mga ating pastor, Pastora Mercy, and Pastora Manny. Amen. Pastor Rene. So, ang gusto ko lang i-share ngayon this afternoon ay yung ating nakaraang APLMC. Naalala niyo yun? Nakapunta ba nun? Sa Asia Pacific Ladies Ministries Conference last February. Wala. Kaya dadali lang natin siya ngayon. Okay ba sa inyo? So, isa sa topic natin doon sa ating Asia Pacific Ladies Ministries ay yung ating i-share ngayon sa inyo. Praise God. Amen. Yung pong ating Asia Pacific, kasama kayo doon, nag-delegate tayo ng more or less 6,000. Ayan. May registration ba yan? Ito ang walang registration. Yung may registration. Wow. Swerte natin, libre sa atin. So dito ay isi-share natin dahil naniniwala tayo na ang blessing ng Panginoon ay ibibigay ng Diyos sa atin sa hapong ito. Amen. Gusto niyo ba magkaroon ng blessing Amen. na maximum? Amen. Ang topic po natin ay maximum impact in blessing. O, sabi mo sa katabi mo, maximum impact in blessing. Yan. So yung ating topic ngayon. So habang inaayos lang natin ito ay konting mga slides lang. Mari tayo yumuko at manalangin sa Panginoon. Panginoon Diyos, sa hapon ito nagpapasalamat po kami sa panibagong pribilehyo na kami ay narito ngayon upang makapakinig ng iyong mga salita. Alam namin, Lord, na Ikaw ay Diyos na hindi po nagkukulang at hindi po nagbabago sa katapatan sa aming lahat. Kaya marami pong salamat and may your blessings, Lord, be upon us this afternoon habang kami nakikinig, Panginoon, ang mga biyaya at pagpapala ay makamtan po namin sa hapon ito. So, thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Okay. So, ang topic natin ngayon ay maximum impact in blessing. Yun. Ang ating pong topic doon sa ating APLMC ay maximum impact in evangelism, maximum impact in blessing. So, iba't ibang maximum ang ating topic doon. At because of souls. Nang dahil sa kaluluwa kung bakit naririto ngayon. Hindi naman ang reason, di ba? Bakit tayo tinawag ni Lord? Para mag-win din tayo ng mga kaluluwa. Amen. So, sa araw na ito ay ating iisa-isahin. Meron akong notes pero isa lang yung dala ko. Okay, pero pwede naman natin siyang pipicturean na lang. Yan. In the book of Deuteronomy 15, verse 4 to 6, However, there need be no poor people among you, for in the land the Lord your God is giving you to possess as your inheritance. He will richly bless you.
If only you fully obey the Lord your God and are careful to follow all these commands I am giving you today. For the Lord your God will bless you as He has promised. And you will lend to many nations, but will borrow from none. You will rule over many nations, but none will rule over you. Amen. Yan. Ngayon, napakaliwanag doon sa Deuteronomy na tayo ay pagpapalain ng Panginoon. The promise of blessing. Okay. Before God gave commandments, He gave creation. Before written promises, He planted principles. Creation itself carries God's promises. In the book of Genesis chapter 1 verse 27 to 28, lagi natin itong na-memorize na, lagi natin parang alam na natin itong scripture na ito. Pero may mga bagay na ipinakita sa atin ng Panginoon na tayo ay pinagpala na noon pa. Okay. So, God created man in His own image. In the image of God, created He him, male and female, created He them. And God blessed them. Wow. Okay. From the very creation pa lang, nung tayo ay nilikha ng Panginoon, blessed na tayo. Amen. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, ibig sabihin, hindi tayo naghahabol sa blessing. Kasi from the start, blessed na. Nung ginawa niya babae at lalaki, He blessed them. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, you are blessed. Amen. Diba? Okay. At hindi lang yon. Ang sabi niya, kasi blessed na tayo. And God said unto them, so dalawa, kay Eva, kay Adan, so dalawa, anong gagawin nila? May gagawin sila. Be fruitful. Okay? And multiply. And replenish the earth. And subdue it. Amen. Blessed na nga tayo. Pero meron tayong gagawin. Ang sabi niya, be fruitful. And multiply. And replenish the earth. And subdue it. Amen. Sino pinagpala na ng Panginoon? Pero hindi na naging fruitful pa. Okay. Yun ang kailangan natin gagawin ngayon. Kasi blessed tayo, pero sinabi nila, may gagawin kayo. Be fruitful. Kailangan kayong magbunga. Kailangan kayong mag-multiply. Kailangan nyo ma-replenish ang mundo. At isubdue ninyo. Aangkinin natin ito. And have dominion. Mamamahala ka over the fish of the sea, over the fowl of the air, and every living thing that moveth upon the earth. Very powerful, di ba? Na tayo pala ay mag-aangkin. At tayo ay magdodomain. Hindi tayo ang dinodomain. Amen? Minsan piling natin tayo hirap na hirap. Hindi totoo yun. Tayo ang magdodomain. Meron tayong karapatan sa mga isda, sa mga lumilipad sa itaas, sa mga gumagapang sa lupa. Tayo lahat, atin lahat yon. We have to domain everything that God has entrusted unto us. Amen. So palakpakan natin ang Panginoon sa hapon ito. Okay. May gagawin. Tayo ay blessed na, pero may gagawin sila. Kailangan maging fruitful. O sino ito meron ng dala sa Panginoon? Amen. Okay? Kailangan magbubunga tayo. Ano pa? Kailangan tayong mag-multiply. So, ibig sabihin, pag nag-multiply, dumadami yon. Okay? Hindi lang nag-iisa, dumadami. And then, sinasubdue, inaangkin talaga natin that we are really blessed by God from the creation pa ng sanlibutan. Amen. Kaya ang mga anak ng Diyos, lagi nakasmile dahil tayo ay pinagpala na ng ating Panginoon. Pag sinabing fruitfulness, proves life is working. Ibig sabihin, to produce. Magpo-produce ka ng bunga. To show evidence of life.
may buhay, and to bring visible results. Makikikita Yes. yung bunga. Kahapon ang ganda ng topic natin, di ba? Yes. Yung grounded, rooted and grounded. Na in-explain sa atin na yung building, Yes. hindi man gumagalaw yan eh. Yes. Okay. Pero yung other side naman, kailangan may movement. Yes. Tayo mga tao, dapat nag-move tayo, nag-go-grow. Yes. Yes. Ang mga Christian dapat growing, hindi parang building. Yes. No? Building lang, pero tayo growing. Dapat nag-go-grow tayo. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Yes. Okay. So ano naman ibig sabihin ng multiply? Be fruitful and multiply. Quantity and expansion. Mag-expand tayo. Multiplication is about spreading what is already fruitful. Ikaw na pala bumahin na, mag-multiply pa. Wow. Sino gusto mo ng multiplication dito? Amen. Okay. So to multiply is to increase in number. Amen. And to expand. To reproduce what already works. Yes. Napakaganda ng Word of God, no? Puro positive siya. Lumalawak. Isang araw yung gawain natin dito, dadami na. Ay, na atin nasa isip yun. Kasi isasabdo nga, idudumi itong lugar na ito. Hindi lang tayo mag-iisa rito, marami tayong makakatulong. Dahil ang mga taong pinagpala ng Panginoon ay magiging fruitful. Amen. Okay? So ano naman yung replenish? Yung replenish naman is fill what is empty. Hindi lamang sa isang lugar. Kaya nga sabi natin, kung wala pang lugar sa ibang mga ano dito, mga station, kung wala pang mga gawain doon, kailangan i-fill up pa natin yun. Amen. Hindi siya dapat empty. Amen. Kasi sabi doon, replenish. Yes. Fill what is empty. Amen. Yung wala pang gawain, lagyan. Yes. Amen. Yung wala pa na siya mag-share. Kasi replenish nga eh. Kailangan dumami, lumawak ang ginawa ng ating Panginoon. So, ibig sabihin ng replenish, to occupy space that has not yet been filled. Hindi pa, wala pa talaga, kailangan siyang i-replenish. Okay. And to extend life, influence, and stewardship. Not replacement, but expansion. Okay? Wow. Yung scripture pa natin, nasa Genesis pa lang tayo. Pero kita na natin doon mga kapatid yung gusto ng Panginoon. Hindi tayo division. Yes. Amen. Hindi rin tayo subtraction. Amen. Tayo ay multiplication, addition. Di ba napakaganda? Kapag ang gawain ng Diyos na di-divide, malungkot. Nay. Kapag divide na, hindi sa maganda. Pero kung tayo mga kapatid ay gagawa sa Panginoon, mag-multiply talaga tayo. Dahil ito ang kalooban ng Panginoon Yes. to fill Yes. those sa mga lugar na empty pa. Yes. Amen. Sino nga may desire na gano'n? Dito sa lugar na kung saan ako tinawag ng Panginoon, mag-share ako ng gospel. Para yung mga empty vessel sa mga lugar doon, yung mga kababayan natin na may emptiness ang buhay, sharehan nyo naman ng gospel para naman sila mapuno din naman sa presensya ng ating Panginoon. Kung wala tayo dito, kung wala tayo sa Panginoon, nasa kaya tayo ngayon? Kung di tayo tinawag ng Panginoon, di ba malungkot ang buhay? Sino sasayang buhay pag wala ang Panginoon? Malungkot. Kaya sabi ng Panginoon, mag-multiply kayo, mag-replenish. Kasi tayo tulad din lang before. Kung di tayo mag-share, sino ang magdadala sa kanila sa ating Panginoon? Amen? Isa lang nag-amen? Isa lang yata magre-replenish ng mga empty places. Okay? And then the progression, ito yung design, is intentional. Fruitful, intentional yan, hindi yung magbubunga kaya ako, hindi. Intentional, dapat magbunga ka. Yes. Yes. Amen. Hindi, evangelism committee lang ang pwede mo. Hindi, bawat isa na tinawag ng Panginoon, dapat ay magbubunga. Yan. So produce results, meron talaga siyang resulta. And multiply, increase in number. So, ibig sabihin, pag tayo ay naging fruitful, quality yon. At pag tayo naman nag-multiply, quantity. Kaya,
Lord, tama na po ang 20 sa amin kasi ito lang naman binigay mo. Hindi, ang Panginoon hindi lang 20. Kailangan mag-multiply, mag-increase in number. Amen. Replenish, fill territory with what multiply. And subdue, bring under godly order. Yes. Amen. And have dominion, exercise stewardship, and leadership. Amen. Amen. Kaya mamaya dadaanan natin, ano ba yung stewardship? Pagkakatiwalaan tayo ng Panginoon sa marami pang mga bagay. Okay. From the very beginning, seed carries its future. Doon pa lang sa buto, di ba buto? Di ba buto ng corn? Alam mo na future niyan eh. Amen? Yes. Kasi from the start pa lang, tayo ay binigyan ng trabaho ng Panginoon maging fruitful. Yes. Ibig sabihin, itong seed na ito, may future siya. Kailangan makita ng Panginoon yung harvest dyan. Yes. So harvest is guaranteed by design and multiplication is not accident. Amen. Hindi accident ito. Yes. It is intentional. Amen. Amen. Kaya, Lord, sana po ay makonvert po yung aking kapatid. I-intentional mapupunta mo talaga sa bahay yun. Hindi, Mari Lord, bahala ka na, hadali mo sa simbahan. Hindi naman tayo. Tayo ang inutusan ni Lord na humayo at magbautismo. Amen. Dahil sa Kanya ang tao, minsan tayo, binabalik natin sa Kanya, Lord, bahala ka na po, ha? Magdala ka po ng mga kaluluwa sa simbahan. Hindi nga siya, tayo nga ang pinagdadala. Kaya wag nating gagawin yun, mga kapatid. Tayo ang binigyan ng Diyos ng trabaho. At yun ay gagampanan ng bawat isa sa atin. Amen? It's good we pray for them, pero intentional. Pupuntahan natin sila para dalhin natin sila sa gawain ng ating Panginoon. Ang ating key learning point, every seed carries a promise because God put it there. From the start pa lang, yung seed, andun na ang mga promises ng Panginoon. Nandun na sa loob, sa seed na ito. Na ito talaga ay magbubunga at mag-harvest. Amen? Okay. So, identity comes before action. Before God gave a command, He gave identity. Because blessing flows from who we are, not just what we do. Okay? Hindi dahil sa ginawa natin, kundi ang pagpapala talaga kung sino talaga tayo. Tayo ay nilikha ng ating Panginoon, galing tayo sa Kanya. Kaya mag-o-overflow talaga ang blessing. Amen. Amen. Okay? Being made in God's image means value, authority, and capacity to represent God on earth. Nasa sa atin, mga kapatid, yung image ng ating Panginoon. Kaya nga mga Christian, very valuable siya, di ba? Tinawag tayong ambassador. Yes. Pero minsan tayo, ambassador ba ako? Sabi ng Panginoon, tayo ay ambassador ni Kristo, tayo ay holy nation, a peculiar people, ano pa? Di ba? Royal priesthood. Kaya pag tayo, chosen generation, pag yun ang title natin, huwag lulungay-ngay-ngay tayo. Amen. Kaya Amen. ambassador ako ni Kristo. Kaya Yes. lumalakad ka ng Yes. alagang as ambassador. Kasi ang mga ambassador, pag lumakad dyan, may gwardiya yan. Diba? Hindi mo rin i-touch yan. Ang mga Christian, meron din tayong gwardiya. Yun ang mga angel ng Panginoon. Na kapag tumayo na ang ambassador, tumatay na ng angel. Amen. Because I am ambassador of God. Amen. Pero minsan, hindi makita sa ating ambassador, no? Amen. Barangay Tanod. Parang barangay tanod lang. Okay. Ambassador nga eh, di ba? Hindi lang barangay tanod, ambassador. Ibig sabihin, representing the kingdom of heaven on earth. Tayo yung representative. Amen. Ng ating Panginoon dito sa lupa. Na ang ating gwardiya ay mga anghel ng ating Panginoon. O di ba? Kaya pag ambassador ka, talagang sasabi mo, I am ambassador of Christ. Pero minsan hindi nga mahalata. Christian ka pala? Paano ko nahalata? Kasi matagal nang magkakasama, hindi mag-share. Ha, Christian ka pala? Yes. Ba't hindi mahalata? Kasi
kasi nga hindi nakita. Come on, come on. Naku naman si Pastora, minsan lang punta sa Hong Kong. Eh di bali, minsan lang naman ito mga kapatid. Amen. Diba? Let's represent God in our lives. Yung inyong mga kasama, nakikilala, i-represent nyo, I am Christian. Yan. At nakikita naman ang asin at yung liwanag. Pero nga, pag wala ng asin, matabang, eh, hindi nga makilala. Hindi naman nagliliwanag, eh, hindi nga makakadala. Amen? Pero pag nirepresent natin si God, si Jesus Christ, kitang-kita sa atin yan. Amen? Kitang-kita sa buhay natin that we are the ambassador of God. Amen. Okay, ang key learning point natin, you don't work for identity. You work from identity. Okay, eto na siya. Ano yung the source of blessing? Pag blessing kasi, di ba? Ano ba na, pag naisip, ano yung blessing? Minsan tayo blessing, material agad, no? Yun agad eh. Ito natin. Deuteronomy 8:18. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which is swore to your ancestor as is this today. Ayan. Alalahanin mo naman ang Panginoon mong Diyos na siyang nagbigay sa iyo ng abilidad para ikaw ay mag-produce ng kayamanan. Sinong gusto yumaman? Napakahina naman. Lakas-lakas yun. Di ba? Di ba? Oh. Pag sinabi pagyaman, dapat alert na tayo. I want to become rich. Dahil ito ay pangako ng Panginoon. Alalahanin mo naman ng Diyos, nagbigay sa'yo ng abilidad para mag-produce ka ng kayamanan. Minsan naman kasi nakalimutan na i-remember ang Panginoon na nag-produce ng kayamanan sa Kanya. Yun ang problema sa tao, no? Kapag nagkaroon na, nakalimutan na. Pero ang sabi mga kapatid dito sa ating scripture, alalahanin mo naman ang Panginoon mong Diyos na nagbigay sa iyo ng abilidad upang ikaw ay mag-produce ng kayamanan. Amen? Anong ibinigay ng Diyos? Pera? Power. Ha? Hindi, no? Bigyan tayo ng abilidad para mag-produce tayo. Kasi pag pera, Lord, bigyan po ko 1 million ngayon. Hindi gagawin ni Lord yun. Katamaran yun. Hindi totoo yun. Ang ibibigay ng Panginoon ay abilidad. Yung mga skills natin, yung mga potentials natin, yan ang gagamitin ng Panginoon para mag-produce tayo. Halimbawa, yung kapatid mo, meron siyang potential, huwag mong gayahin yun, iba yun. Kasi bawat isa sa atin ay potensyal. Iba-iba ang kakayanan ng bawat isa. Walang inggitan dito kasi ang Panginoon, Diyos siya ng resources. Sa Kanya lahat ng gagaling ang source. Amen? Kaya pagpala yung kapatid natin, huwag kang mainggit doon. Meron kang potensyal. Tingnan mo lang, ano ba kakayanan mo? Meron kang magagawa. Dahil bawat isang nilikha ng Panginoon ay potensyal sa Kanyang harapan. Amen? Kaya huwag kayong hagad ng pera ibibigay. Bibigyan mo tayo ng abilidad to get wealth. Okay, sinong gusto yumaman na ngayon? Lakas naman ang konti. Hello! Lakas! Di ba kung sa atin yumaman? Dahil marami tayong abilidad na ibigay. Merong mga sa Proverbs, sa Proverbs, yung virtuous woman, ano siya? Pag binasa natin, di ba? Negosyante yan eh. Nagbebenta siya, bumibili siya ng lupa, nagtatahi siya. Kaya tinawag siyang virtuous woman. Negosyante siya. Kaya itong mga nanay, hindi lang kayo pang bahay. Marami tayong kakayanan. I-discover mo lang. Amen? Meron diyang magaling magtinda. Ako hindi. Magaling akong bumili. Kasi pag wala bibili, paano magtitinda? Ako, taga-bili lang talaga ako, mga kapatid. Hindi ako titinda. Nagbumibili ako. Kasi kung walang bibili, syempre, paano mang bibili? Tinda. Wala may bibili rin. Meron ganyan, di ba? Yung mahusay yung sa stock. Ay, yung bumili, napapabili ka. Talent yun. I-ano mo lang yun. Discover mo pa. Ipalawakin mo. Dahil doon ka pagpapalain ng ating Amen. Amen ba? Meron naman dyan, ang gusto man magluto. Sige, kasi may mga taong gano'n talaga, di ba?
Ang bilis niyang makuha yun kasi talent niya na yun, meron ka ng skills. So, ano mo na lang yun, i-enhance mo na lang. Yes. Amen. I-discover mo, ano bang meron akong abilidad para mag-get ako ng wealth. Hindi naman bawal ang wealth. Gusto niya nga eh. Kasi from the start, sinabi niya, you really blessed na. God blessed them. Oh, period. But, be fruitful and multiply and replenish the earth. Amen. And dominion. Okay? Over the things na makibigay sa atin ng Panginoon. Kaya itong wealth na ito, napakapalad ng mga anak ng Diyos. Amen. Amen? Binigay sa atin ang sikreto na bawat isa sa inyo, sa atin, ay may kanya-kanyang abilidad. Ngayon, tanungin mo sarili mo, ano bang abilidad ko? Mangutang? Ay, hindi abilidad yan ha. Cross out, hindi yun. Abilidad pa ganito mangutang, napapautang natin. Hindi yun ability ha, hindi. Yung kakayanan. Alam niyo sa sarili, meron mga kapatid tayong magaling manahi. No? Sino magaling? Ang vision mo, hindi na ako maging mananahi. Isang araw, ako may-ari ng tahanan. Ganun siya. Ngayon, tindahan lang to ha, pero isang araw, grocery store to. Yun yung tingin natin kasi nagmumultiply nga, di ba? Sabi, multiply. Yun eh. Hindi yung hanggang siguro sari-sari store na lang ako. Ikaw lang nagsabi nun. Ikaw lang. Kaya mo siyang palakihin dahil kasama mo ang ating Panginoon. Amen. Kasi ang mga nanay, kanya-kanya abilidad dyan. Kanya-kanya. Amen. At kapag na-discover mo yan, sasabihin mo, iba talaga dahil ang source nito galing sa Panginoon. Yung ability nito ay galing sa Panginoon. Kaya remember the Lord your God. Huwag niyong kakalimutan ang Panginoon na siya nagbigay sa inyo ng ability. Kasi minsan pagka nagkaroon na, nakalimutan naman si Lord. Hindi na makasimba. Dahil sa kanyang negosyo, hindi pwedeng humadlang ang negosyo sa paglilingkod ni Lord. Ay Lord, kasama kasi yun, kaya nga tayo pinagpala para maging malaya ka. Amen? So kung nag-isip na kayo ng negosyo sa Pilipinas, take it. Isang araw pag-uwi ko, hindi masamang mangarap. Dahil yan ay pangako ng ating Panginoon na tayo ay kanyang pagpapalaki. Amen? Praise God. Eh syempre, mga pastor, sa sample ko ng mga pastor, Uy. kasama na rin kami, syempre. Wala naman sahod kami, di ba? Okay na, amen, no? Dahil na mga unang panahon, pahiniring ng Pastor Richard, wala naman talaga eh. Kasi na magkakagusto nga sa pastor. Ikaw lang. Buti na may sumasagot. Buti na gusto. Buti na gusto nga. Kasi nakita mo na naman, hindi naman yung meron, yung kagwapuhan. Diba? Bawi na. Oo, yun lang naman eh. Wala namang, wala eh. Wala talaga. Dahil syempre, nung anong araw, mga 1990s, wala talaga eh. Kaya pag nag-asawa ka ng pastor, ha? Ano asawa, pastor? Ganon. Kasi wala naman talaga. Pero ang Panginoon, hindi ka mag-uumpisa ka sa wala. Magtatapos ka na meron. Start up lang eh. Salamat na lang sa Panginoon. Diamante apelyido at kahit mahirap ka, ay maganda naman ang apelyido. Doon pa lang bawi ka na. Dito pa lang. Apelyido pa lang. Ano apelyido? Diamante. Ano meron wala? Amen? Pero the Lord is good. In the ministry, mga kapatid, wala naman talaga. Hindi ko nga naalala, naisip na wala nga pala sahod ito, mga pastor. Pero because of God's love. Because you know, mga kapatid, na ang taong naglilingkod sa Diyos ay talagang unang ibe-bless ng Panginoon. Eh kung hindi nga naglilingkod, eh madalang pa sumimba. Nagkakaroon. Lalo pang mga pastor na talagang nandyan na, nananalangin sa inyo, gumagala ang kalooban ng Panginoon, sila ang unang pagpapalaki. Kaya pinagpala ang inyong pastor, huwag kayong maiinggit. Amen. Meron ba dito? Wala, nasa Manila. Sa Manila. Amen? Kasi sila nga sila ang una. Ang ginawa ng Panginoon sa 12 disciples, nung kinuha niya ang isda at ang tinapay,
ipinakain sa mga tao, di ba? Sinong nutusan niya? Yung 12 disciples. Okay, by 50s. Naka-divide. Di ba pinakain na sila lahat? Yes. Ano? Di ba busog na busog sila? Pero ang mga disciples, anong ginawa ng Panginoon? Likumin niyo lahat ng sobra. Ilan na natira? Yung 12 dalawa. Bakol. bakol. Yung mga tao, busog lang yon. Pero ang mga disciple, kanya-kanyang basket yan. 12 basket po ng inggitan. Si Pedro, si Juan. Pare-pareho sila. Ganon kabuti ang Panginoon. Kapag naglingkod ka, nag-serve ka sa Kanya. Mga leader, mga kapatid, hindi kayo magugutom. Kayo ang unang pagpapalain ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Kaya yung mga pastor ngayon, di ba? Ilang taon naman, 36 years o 40 years. Siyempre naman, kung kayo may karapatang pagpalain, lalo naman ang mga lingkod ng Panginoon, sila'y pagpapalain talaga ng ating Panginoon. Amen. Ba tayo napunta ron? Ito na. Kanya-kanya tayong talento, kanya-kanya tayong mga skills. Okay? Naisip niyo na ba yun kung ano yung skills ninyo? Parang lahat akong talent. Meron yan. Meron. Lahat meron yan. So, bibigyan tayo. At through that small, maliit man ito, kaya siyang palakihin ng ating Panginoon. Yun nga lang, huwag nating kakalimutan ang Diyos na siyang nagbigay ng abilidad upang tayo ay yumaman. Kaya hindi tayo nagkakaroon, alam na ng Diyos, pag ito yumaman ulit to. Nakakalimutan na ako nito. Kaya tatagal yun eh. Tatagal. Pero kapag lagi mo naalala, Lord, lahat ng matatanggap ko, Lord, iyo to eh. Hindi to galing sa akin. Kaya wala akong pwede ipagmalaki. Ibabalik ko lang din to sa'yo. Dahil lahat to galing lahat sa'yo. O di ngayon mapapaaga ngayon ng blessing. Ay ito, karapat-dapat na itong pagpalain. Kasi alam ko, ang future to, pag ito pinagpala, ipag-bless niya ang gawain ng Panginoon. Pero ito isa, wala po to. Kasi pag napagpala to, nakalimutan na. Diba, meron doon? Nagkaroon sa sasakyan, Lord, bigyan mo kami sa sasakyan, ha? Para. Nagkaroon ng sasakyan, di nagsimba? Ay, nakapunta na ang mga mall. Hindi na nakasimba. Sabi ng Panginoon, wala ka na panghulong next month. Kasi hindi naman atin yan. Lahat ng bagay na yan ay pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Hindi yan atin. Kaya pag ikaw binigyan sa sasakyan, magpasakay ka. Amen. Tapos wag mo naman sabihin, medyo mahal ang gas ngayon. Pwede mag-share ka. Wag na. Kasi binigyan ka na nga ng Panginoon, ibig sabihin yung panggasolina, kayang-kaya mo na yun. At magagalak naman yung mga nakasakay. At kung ako naman nakikisakay, sabi ko, Lord, susunod na ako sa kanyang bibigyan mo. That's right. Huwag naman lagi ka nakikisakay. Amen? Yan. Dahil sa sakyan niya, Lord, luma na, ako bago. Siyempre, nauna siyang binigyan, di ba? O di luma na yung kanya. Pero dahil matapat siya, add-on pa another one. O di ba, Panginoon, nag-multiply siya. Basta matapat lang tayo, mga kapatid. Yan. So, the source of blessing, always remember God. Okay? Dahil forgetfulness leads to pride. Yun nga eh. Kapag nakalimutan na natin, may pride na, alam mo kung wala ako dyan, wala yung gamit nito, yung donate ko, ito. Nung na-backslide, basta kinukuha ko na, binabawi ko na yung ko. Parang awa mo na, hindi ganon. Meron mga ganyan, mga kapatid doon sa Manila, meron ganyan eh. Dito wala. Tapos sa amin meron noon, meron taga, kinukuha niya, binabay, yung mga binigay niya tithes, pinapakompute. Ano nangyari sa kanya, di? Ang buhay niya, hindi naging maganda. Kasi lahat na yun, di kanya yun. Galing lahat sa Diyos yun. Kaya hindi tayo magmamalaki sa Panginoon. Amen. Ang key learning point natin dito, okay, God warns Israel not after poverty, but after prosperity. Hindi kalooban ng Diyos ang Israel ng hirap, mahihirap. Ang gusto niya, prosperous. Ang key learning point, prosperity without remembrance produces pride. But prosperity with remembrance produces praise. Yan. Magpo-produce siya ng praises kapag
tayo ay nag-aalala lagi sa Panginoon. Wala naman talaga tayo. Kapag sabi yumaman ka, wala ka rin. Kasi galing naman lahat sa Diyos yun. Nang dahil sa abilidad na binigay sa'yo, doon kanya pinagpala. Ang ability hindi galing sa atin, galing yan sa Panginoon. Kaya remember the Lord your God. Okay? Huwag natin siyang kakaligtaan. Minsan, panghuli pa nga siya sa pagbibigay, no? Tinanggal natin yung electric bill, telephone bill, ano ba yung mga bill na yun? Lord, sa huli ka? Hindi! Dapat una siya! Bago ko to, Lord, iisa-isahin. Ibabalik ko yung sayo. Ano yun? Amen. Ano yun? Ha? Yung 10%, ibabalik natin yung sa Kanya. Bakit? Hindi naman atin yun eh. Ang sabi niya, bring all your tithes into the storehouse. Hindi sinabing ibigay. Hindi sinabing nagbigay ka na. Ibabalik mo. Okay? Bring, dalhin mo. Ibalik mo yung ikasampung bahagi sa kanyang bahay. Nagnakaw ba? Siya sumasagot. Nagnakaw ba? Oo. Siya sumasagot pag binasa yung Malakay. Ang Panginoon na sumasagot doon sa question. Nakaw ba ng Diyos ang tao? Oo. Saan? Siya rin sumasagot kasi talaga tayo minsan pag hindi natin napansin, nananakawan natin siya. Always remember the Lord your God who gives you the ability to get well. Kaya umpisa pa lamang sa pag-aalis, tanggalin mo na ang 10%. Praise God. Yes, amen. Amen? Amen. O tapos ano pa? Maglagay ka ng offering kasi doon mag-overflow. Doon ka pa magbibigay sa offering. Isa wala tayong offering, no? Hindi nga, tithes lang. Ang tithes, hindi ka pa nakapagbigay. Nagbabalik lang tayo ng puhunan ng Panginoon. Kasi kung walang puhunan ng Diyos, hindi tayo makatrabaho. Kaya ibalik lang natin yan. Ang mag-overflow yung offering. Ano yun? Hindi dinikta ng puso mo. Walang tendon. Kung ano dinikta ng puso mo, ibigay mo. Dahil mag-overflow ang blessing ng ating Panginoon. Amen. Saka ka ngayon magtatanggal na, may savings, ganon. At makikita mo, hindi ka makakapusin. Amen? Ang Diyos naman, pag inutangan natin, tayo nakakalimot, pero siya hindi nalimutan ng Panginoon yun. Natatandaan niya. Tayo nakakalimot. Ay, nahiram ko pala siya. Ha? Meron pa nga may tubo yun eh. May tumutubo siya. Dalawa lang kayo nag-usap, Lord, alam mo naman, ganito. Alam na nga. Alam din na kung paano kanya i-rating. Amen. Pero pag ginawa natin yan, aalisin ang mga curse, alisin ang mga bagay hindi maganda, at magpapala ng Panginoon ng mga bagay na promise niya sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. So, Glory to God. God may use work, business, skills, or opportunities, but He remains the source. Wealth is not lack. It is God-enabled capacity. Ability comes before accumulation. Lang talaga ng ability. Yun, konting lang testimony. Amen. Kasi nasa ministry tayo. Talagang pag nasa ministry, hindi naman namin makukuha yung pera sa bulsa nyo. Yes. Diba? Tutulog sa paglinggo. Kung may magbibigay. Yes. Hindi ka napagbigay. Siyempre, hindi mo pwede, Brad. Nakapagbigay ka ba? Ba hindi namin gagawin yun. Maliban lang na kayo ay hipuin. Di ba? Ay hipuin. Hindi pwedeng hold up na. Sister, nagbigay ba? Walang ganon, hindi natin gagawin. Dahil alam natin, we are serving the living God. Yes. Amen? Lagi kang, siyempre, lagi talagang sino naman ng wala nga simbahan? Di ba? May mga anak na, talaga susuko. Pero dahil may pananampalataya tayo sa Panginoon, ang Diyos hindi magkukulang sa kanyang mga lingkod. Amen. So naggarap din tayo, ano ba yung, kasi wala namang Bible school, tapos siyempre agad kami, ministry, wala namang, ano bang talent? Yung pala meron talagang talent, meron talagang skills. And the Lord gave us that, mga kapatid. Nung na-discover namin yun, oo nga no, bakit yung mga wala sa Diyos mayaman? Sa Panginoon wala. Hindi naman talaga papayag. Wala nga sa Diyos eh. Bakit ganon? Ibig sabihin may kulang. Hindi pa na-discover ang ability. Nung na-discover na nga si abilidad, lumabas na ngayon doon. Amen? Praise the Lord. Kapag
Pag meron kang pananaw sa unahan, mga kapatid, gagawin ng Diyos. That's right. At yun, mga kapatid, ang binigay naman sa atin. Tayo po ay nakapag-put up ng paaralan na wala naman ding kaalam-alam. Pero naniniwala tayo sa kaunting abilidad, ang Diyos ang magpapalaki. Amen. Amen? Nung magtayo tayo ng school, Lord, bigyan mo kami estudyante. Si Pastor man gumagawa ng classroom. Halimbawa, ito simbahan namin, ganito lang. May simbahan, isang 100 square meter. Nilagyan ni Pastor ng division. Yan. Ako naman, marketing. Ano po ito may classroom? Nakita mo ginagawa? Classroom yan. Yan. Ito classroom, ito classroom. Ito. Kapatid, bago dumating ang June, estudyante na kami. Habang ginagawa pa lang, ay may nag-enroll na. Eh, siyempre, tayo, maghintay sa marketing eh. Isa pang nasa Panginoon ka, madali. Nakita mo to. Nakita, wala pang makita. Eto nga yon, classroom. Ganon mga kapatid siya nag-start. But because you believe that the Lord is the source of everything, amen, siyang magdadala ng mga tao doon. O di may tinuruan tayong unang taon, eh paano to, wala nga kami simbahan. Sabi ni Pastor, hindi mo pwedeng habang panahon wala kami simbahan. Kailangan mangarap. O di nangarap din tayo. Oh, sabi nga ilang taon lang pala makakabili na tayo. Di ba mga kapatid, sa ability. Sabi ng tatay, next year po ba ma'am, meron na tayong school? Eh kasi simbahan lang, wala namang CR ang mga bata, nasa labas. Wala talaga. Lord, hindi pwede talagang wala kami. Sabi ng tatay, meron na po tayo next year. Meron na, nakita mo yung lupa doon? Tinuro ko talaga yun. Nakita po, daddy, yung lupa doon? You know, natatayo talaga yun. Mga kapatid, wala ho yun. Sa pananampalataya yun. Nakita niyo po ba yun? Siguro mga year yun, mga November. Ang pasukan ay June. Ba, medyo may panahon ba? Nakita niyo po yun? Yun yun. Pero hindi pa ako nabibili yun. Amen? Eh kung sinabi kong, eh siguro pa wala. Eh, ta-transfer na yun. Eh wala naman pala. Nilipat ko na, grade 1 na eh. Eh, ang inoffer mo, iisang lugar lang. Eh di ta-transfer ng grade 1. Naman tayo papayag ng gano'n naman. Eh kailangan makuha, Lord, di pwede. Kailangan makuha namin yung lupa na yan. Sinabi na namin kukuha, tapos meron na rin classroom yan. Imagine ilang buwan yun, may classroom na. Sa paningin natin, parang imposible. Pero sa paningin ng Panginoon, because of your faith, because of the ability, faith is the substance of things hoped for, and the evidence of things not yet seen. Hindi nakita ng mata, pero alam mo ang pananampalataya ay sa mga bagay na hindi nakikita, pero ibibigay ng Panginoon. Pagdating ng June, may classroom. Ang building po ay 4th floor. Hindi naman sinabi, Lord, 4th floor agad, hindi ganon. First floor po lang, at nakita niya, meron. Amen. At ang Panginoon, tumugon. Okay? Nagkaroon ng classroom, may nakita. Eh kung wala nakita, di wala na estudyante. Amen. Pero naniniwala tayo, kapag ang Diyos nagbigay ng ability, siya ang magpapalago noon. Amen. Ano po yun, naka-aircon? Naka-aircon yun, yung classroom. Yung aircon na simbahan, dinideliver doon sa kabilang building para magka-aircon. Hindi alam ng mga magulang yon na yung aircon na yung galing sa kabila, nilalagay doon. Pagdating uli ng Biyernes, tatanggalin mo yung aircon, babalik mo sa simbahan. Ganyan, mga kapatid, ang Panginoon. Huwag kang magpapahalata ng Diyos ay hindi kaya ibigay sa atin. May abilidad tayo. Amen. O diba? Halata ba? Hindi. Kasi linggo lang magagamit yung simbahan. Eh, Lunes hanggang Biyernes, naka-aircon sila. Oh, pagkatapos ng linggo simba, bit-bit na uli yung aircon sa kabila. O, di ba naka-aircon? Ayan. Eh, ngayon, magtuturo na tayo ngayon. Eh, hindi naman tayo educator nga. Pati tapos, kailangan mag-aral tayo. Eh, si Pastor, taga very challenging yan. Hindi ka pwede sa school. Oh, sa church pwede ka, sa school di pwede. Eh, mga teacher yan. Oo nga, no? Kailangan mag-aral ka. Hindi ako nagsabi, china-challenge talaga ako, kailangan mag-aral. Nag-aral talaga ako, mga kapatid. At the age of 40. Ginang competent ko, ilang taon ako ngayon. Nung nag-aral ngayon ako, nakatapos ako 3 taon. Nung makikita ko din ng panghuli na, pumapasok pa yan si ma'am. Ang classmate ko 18 years old.
Pasok siya, sabi ko sa professor, alam mo kung kaya lang bayaran, binayaran ko na to. Pero hindi, kailangan mag-aaral ako eh. Yes. Hindi ko pwede di mag-aaral. Eh kasi hindi makapagturo yung teacher, matanda pa ako sa kanya. Pero kailangan kainin ko yun eh, normal yun. Kung meron kang desire, meron kang dream, daanan mo talaga, wala tayong magagawa, process yun eh. Kailangan mag-aral ako. Sabi ko, hindi ako magtuturo, ako ay mag-head sa kanila, hindi ako tagapagturo. O, di ganun na nga. Konting pa lang ako nagturo, natapos po ako at the age of 43. Amen? O ngayon, di natapos na. Ang aral naman, may taon lang naman yan. Eh. Hindi naman habang buhay ka mag-aaral. Naawa na yung din sa akin, huwag mo papasukin. Sabi yung din na mapasok. Bigyan na lang, certificate na naman kulang kay ma'am. Eh di wala naman ako, ano ba yung gagawin natin yun? Yung may gagawin pa eh, bago makagraduate. May thesis pa. Hindi talaga kaya yung thesis eh, hindi natin alam yun eh. Sabi din, ma'am, gagraduate ka na, April. Kunin mo na yung toga, nandito na. Ha? Eh wala pa ko yung thesis. Hindi na, okay yun, ma'am. Ganon. Tapos sabi niya, gagraduate ka man sa SMX ha, doon. Hindi na, picture na lang. Tapos, hindi ma'am, kailangan talagang pumunta ka ron. Kailangan gumraduate ka. Pagdating doon, mga kapatid, ang mga estudyante, 18, 20 years old. Ako nasa 43 na. Ako yata matandang lumakad ron sa, ano na yon, sa graduation. Tapos yung apo ko sa sa pinsan, yung anak niya, si Tita pala ka-graduate din. Kita kami. Alam nyo, yung pala, gusto pala ng teacher nung din na yon na makita ng mga kabataan na ito. Yes. Na hindi hadlang ang edad sa pag-aaral. Kung ikaw ay may desire, walang edad dyan. Kaya sila tuwang-tuwa dahil nung ako'y graduate kasi nga, yun palang ibig sabihin nun. Na hindi hadlang. Kung ikaw ay may pangarap, hindi hadlang ang edad. Yun, wala akong thesis, nakagraduate ako ng education. Hindi naman halata, di ba? Ibig sabihin kasi nga, sa mga pag may edad na, iba kasing consideration na ng mga teachers. Dahil alam nila na meron tayong eskwelahan. So the Lord is good, that's an ability. At yun ang ginamit ng Panginoon para tayo ay pagpalain at magpala din sa iba. Pagpakat ko natin ang Panginoon. Amen? Praise the Lord. Nakita na kung edad na ako kasi kinukumpit nyo na eh. Ayan. So ang ating key learning point, God doesn't just give wealth. He gives the ability to create. God doesn't just give increase, He gives capacity. And generational blessing. Kapag tayo ay binless ng Panginoon, yung source of blessing, generational siya. Amen. Ang sabi sa Proverbs 13:22, a good man leaves an inheritance to his children. But the wealth of the sinner is stored up for the righteous. Ibig sabihin, tayong mga mabubuting tao ay mag-iiwan ng pamana. Hindi pamanang utang, pamana sa ating henerasyon. Malungkot naman yung pinamana sa utang. Pero ito sa a good man ha, hindi a bad man. A good man leaves an inheritance. Mabuting tao ba ako? Sabi sa sarili mo, ako may mabuti? Mag-iiwan ka ng inheritance. Yes. Kanino? Sa anak? Hindi. Sa apo. Inheritance to his children. Children. Kaya mapapalad talaga ang apo pala. Sila ang magmamana. Dahil sasabi ng anak mo, Mama, yung apo mo, hindi ka na makakatanggi. No? That's right. Yung anak mo, matitiis mo. Pag sabi, ay, yung apo mo, ay, naku, hindi mo, talaga sila pala ang magmamana. Kaya mapalad ang mabubuting tao, magpapamana sa kanilang mga apo. Children's children eh. Hindi naman sa anak. Hindi sa anak, no? Sa anak ng mga anak. Amen. Eh, syempre, pag bilis mo yung apo, edi kasama ng nanay, nakatatay. Simple lang yun. Ibig sabihin, mga kapatid, magpapamana tayo, mabubuting tao. Yes. Amen? Kung mabuti tayong tao, may pamamana tayo sa kanila. Napakapalad naman nila. Amen? Praise God. Kaya pagdating sa grocery, mag-grocery ako, marami pa silang nakuha. Oo nga. Akala ko nung araw parang ano lang yun, siguro hindi mo totoo pala doon sa mga unang nagkaapo, totoo pala. Hindi mo talaga siya matitiis, Madam Pastora Mers, pag nangyari. At malayo yun, ibili mo ng gatas. Wala, ibili mo. Yung anak, hayaan mo, apon mo lang.
Amen. Kasi nga generational blessing. Diba? Pamamana. Eh kaysa pamamana natin wala. Eh, hindi mga kapatid, ang the good man, a good man, sabi rito, shall leave an inheritance to children's children. So God blessing is generational. He promised before. He fulfills now. You are walking in a promise that started long before you. Wow. Amen? Promise yan ngayon, pero ipupulfill niya ngayon yan. Noon promise, mga kapatid. So faith that releases, Ecclesiastes 11 verse 1 and 2. Cast your bread upon the waters, for after many days, you will find it again. Invest in 7 ventures, yes, in 8. For you do not know what disaster may come upon the land. Mag-invest ka ng 7, mas mabuti ang 8. Sino may investment na dito? Eh sabi niya, oh, cast your bread upon the waters, for after many days you will find it again. Pag sinabing cast, casting is an act of faith. Yes. Yung bread, Yes. ikinas natin. Casting means release. I-release mo. Amen. Releasing, not holding. Bread here represents resources, provision, and seed. Water represents our uncertainty. Hindi mo alam kung anong mangyayari. Kaya mag-invest ka sa 7, mas mabuti ang 8. Amen. 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 Hindi masamang mag-invest. Ito sabi mo, invest. Kahit maliliit lang, nag-i-invest ka. Amen. Nagkakas ka ng bread. Oh, pag natalo yung isa nawala, oh, huwag ka mag-alala, meron pang pangalawa. Kasi 7 nga ang investment mo eh. Tapos dinagdagan mo pa ng isa, eh di 8 na. Ano man ang mangyari, meron ka pa rin. That's right. Amen. Eh pero pag isa lang, pag nawala yon, wala na. Kaya ang sabi niya ito, release the faith. Amen. Huwag kang manghinayang mag-invest. Mag-release, mag-invest. Saan? Sa gawain ng Panginoon, mag-invest ka. Mag-invest lang tayo. Itong mga oras na to, investment ito. Hindi naman tayo nagsayang dito. Nag-i-invest tayo sa Panginoon. Kaya ito talagang palalaguin pa ng Panginoon. Amen. Investment. So, waiting for perfect condition, paralyzed faith. Ang kailangan natin ay pananampalataya. Amen. Amen? Kailangan manampalataya tayo na may magagawa ang Panginoon sa atin. Okay, faith act despite uncertainty. Planting always involve risk, trust, and timing. Di ba pag tayo ay nagtanim, talagang may risk. Mga magsasaka, pag nagtanim, may risk talaga yan. Pero hindi magtatanim. Kasi pag nagtanim, may harvest. Pag nagtanim, may ani. Amen. Eh wala kang tinanim, nakiki-harvest ka sa kapitbahay. Diba? Sa atin to sa Pilipinas, tanim ka doon ng malunggay. Yung kapitbahay naman, hingi na hingi. Diba? Hingi na hingi to. Sa kapitbahay, ang ginawa ngayon, pinutol ng isa ngao, itanim yun na. Kasi nga, okay kang bigyan ngayon, pangalawa. Pag paalagi naman, itanim mo na. Magtanim ka doon kasi sa pagtatanim, may harvest. Eh kaso mo ikaw naman tanim, nakaabang ka sa bunga ng papaya. Eh kapitbahay pala nakatingin na rin, di nang tanim. Naunahan ka pa. Di ba meron ganon? Nag-aantay lang sa harvest ng ibang tao. Huwag ang mga anak ng Diyos hindi ganon. Amen. Bawat isa ay may potensyal na magtanim. Amen. 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 Malawak naman ang lupa, bakit hindi magtanim? That's right. Oh. At kapag naman ikaw nagtanim, ikaw rin man harvest. Amen? Amen. Tapos maingit ka sa kapatid mo, bakit ang daming harvest? Eh, ang dami niya kasing tinanim. Tanongin mo sarili mo, nagtanim ka ba? Hindi. Wala ka talagang aanim. Amen. Wala. Kasi ang principle, magtanim, may ani. Oo. Magtanim ka, mag-aani ka. So, yun ang gusto ng ating Panginoon. Tayo ay magtatanim. Okay, so medyo lumalawak na tayo. No, magtatanim tayo. Bagamat may mga risk, kontrolado ng Panginoon yan. Basta meron tayong harvest. Okay, maximum impact requires movement. Kailangan gumagalaw. Seed in hand has potential. Seed in the ground has power. Movement activates multiplication. O nga naman, kapag yung seed nasa kamay natin, potential na yan. Nga lang, pag hindi mo tininim sa lupa, wala siyang potential. Kasi kailangan ma-touch siya doon sa ground. Dahil sa ground, may power. Sisilipin mo na lang, first day,
Wala pa. Second day, lumalabas na. Kasi may power dun eh. Pero habang nasa kamay natin yan, kahit potential yan, hindi siya tutubo. Anong kailangan? I-release mo. Yes. Release. Ang ating key learning point, faith does not wait for perfect conditions. It releases anyway. Faith that waits for perfect condition never releases. So, kailangan natin siyang i-release. Ang key learning point natin, a hidden seed, potential only. But a released seed equals active promise. Amen. Amen? Subukan itago yung buto ng corn sa inyong bag. Napakaganda naman ang buto na ito. 10 taon na sa bag mo, hindi tutubo. Di ba? Yes. Ang ganda naman yan. Oo, ang ganda nga talaga. Potential yan. Eh, nasa bag mo naman. Hindi siya ang right environment. Yes. Hindi tutubo yan sa ganda ng bag mo. Wala, natubo yan. Maliban lang i-release mo yan at itanim. Amen. Amen? Amen. Pag itinanim mo siya, tutubo. Kaya, faith is not measured by what is kept, but by what is released. Magre-release tayo. So, God's desire, no poverty among His people. Ito na. Hindi kalooban ng Diyos na ang mga tao niya ay maging mahirap. For in the land, Lord your God is giving you to possess as your inheritance. He will richly bless you. If only you fully obey the Lord your God and careful to follow all these commands I am giving you today. For the Lord your God will bless you as He has promised. And He will lend many nations but will borrow from none. Hindi ka mangungutang. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka mangungutang. Ikaw ang magpapautang. Kaya bawal ang utang. Okay? Hindi ka mangungutang, sabi niya, you will not borrow. Ikaw ang magpapautang sa mga nation. Eh ngayon napakadali, di ba? Pag nawalan, ayun si Bombay. Nakita na agad ang Bombay para mangutang. Pero sa Biblia, hindi. Ang mga anak ng Diyos na sumusunod sa Kanya, hindi ka mangungutang. Narinig ba ng katabi niyo? Hindi ka mangutang, ha? Ikaw ang magpapautang. Amen? To many nations. Hindi lamang sa lahat. Magpapautang. Ibig sabihin, pag nagpautang ka, mayaman ka. Amen. Ha? Kayo naman huwag mangungutang. Amen? Yun ang sabi niya, ayaw ng Panginoon na may mahirap. Ang gusto niya tayo ay makalaya. Kaya ang sabi niya rito, tayo ay sumunod lang sa kanyang kalooban. Hindi tayo mangungutang. Dahil hindi desire ng Panginoon, no poverty among His people. Sabi mo ngayon, mayaman ako. Hindi ako mangungutang. Amen. There need to be poor among people. This reveals God's heart. That not just an economic system. Poverty was not meant to be permanent among God's covenant people. Hindi permanent ang poverty sa mga anak ng Diyos. Blessing is meant to raise the whole community, not just individual. Di ba maganda yun na ikaw ang nagpapautang? Amen. Amen? Eh, isa naman nakaabang, ito nagpapautang to. O, diba? Kabait naman yan pag nangutang. Diba? Oy, sister, babalik ko naman sa'yo next week kasi ready. Oh. Eh, minsan naman makalimot naman minsan, no, yung nangutang. Di ba yung promise naman sa linggo? Nakakalimutan talaga. Ito naman nagpautang, nahiya namang magtanong. Di ba yun? Kasi talaga nangyayari, no? Nahiya ka naman kasi nag-promise naman siya magbabayad. Hinakalimutan naman. Pag ni-remind mo naman, baka ma-hurt. Siguro marami dito dyan, no? Ay, wala pala. Okay, so baka ma-hurt. Kaya, hindi, di ba ganon? Hanggang nagkakalabuan na minsan. Minsan naman ganun, syempre pag nangutang tayo, di ba? Talagang ano. Ngayon, pag magbabayad naman,
Dapat pag nagbabayad naman, ganun din naman ka-gentle na. Sis, ito na yung nahiram ko sa'yo, ha? Oo, ganito. Pero kung ito, ha? Babayad na ako sa'yo ngayon. Huwag naman ganyan. Di ba? Spirit kasi naman. O, di ba? Binabayaran na kita ngayon? Mataray pa siya. May pagkamahal. Oo. Pag tayo ay nangutang, di ba? Sis ha, babayaran ko. Kung gaano ka nagbayad na ganyan, nangutang, ganun ka rin kabait namang magsole. Yes. Para makaulit. Amen. Makaulit ka ulit. Kasi kung, hindi makaulit ito. Ba, mataray pa sa akin, napaulit. Hindi nga, no? Ibig sabihin, ang Panginoon, hindi panghabang buhay tayo, Pablo. Yes. Hindi tayo mahirap. Mayaman tayo. Kailangan lang tayo sumunod sa Kanya. I will richly bless you if you only fully obey the Lord your God and follow all these commands. Kapag tayo sumunod sa Panginoon, walang hadang sa blessing sa'yo. Wala. Ang sabi mga kapatid ni Joshua chapter 1 verse 8, di ba? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but meditate therein day and night, day and night. Nag-i-expect ka ngayon ng blessing, hindi ka nga nagde-day and night. Wala nga tayong pagbabasa, tapos expect tayo ng blessing, malabo yun. Sanabi niya eh. Magme-meditate ka araw at gabi, at magkakaroon ka ng prosperous life. Amen. Lord, kulang po ako, sa gabi wala. Uy, dagdagan mo ng panggabi, day and night ka, sabi niya. Kung susundin lang natin ang kanyang mga salita, day and night, magkakaroon ka ng magandang tagumpay. Amen. Amen. Lahat naman gusto maging successful eh. Yes. Pero iba ang mga anak ng Panginoon sa success. Amen. Kaya sa hapong ito, magtatanim tayo. Amen. Ang pagtatanim, may harvest. Yes. Okay. Sino gusto magtanim? Amen. Handa na kayong magtanim. Amen. Ang pagtatanim, papraktisin yun. Hindi, amen. O tapos na. Hindi, ngayon, papractice natin ito. Hindi maaaring walang practice ito. Yes. I-apply natin. Ano yung mahal nating i-apply? Sino ito merong gusto ng healing? Amen. Kailangan tamnan natin yan. Lord, ibibigay ko sa ito. Seed of faith ko ito. Naku, ipagagalingin mo. Sino naman ang gusto maligtas sa mga pamilya? Amen. Lord, tatamnan ko ito ngayon. Na isang araw, i-harvest ko sila. Yes. Gusto kong magkaroon, Panginoon, ng hinarvest na kaluluwa. Magkaroon ako ng maakay, tatamnan ko rin siya. Amen. Sino gusto magkaroon ng financial breakthrough? Amen. Kailangan mag-release. Kailangan i-release, huwag i-withhold. Kasi pag in-withhold natin, walang mag-release na financial, atin siyang ibigay. Sino gusto magkaroon ng bahay sa Pilipinas? I-release mo ngayon. Sino gusto ng church building and land dito sa Hong Kong? Tatamnan natin ngayon. Sinong negosyo? Anong negosyo gusto mo? Tatamnan natin ngayon. Sino gusto mag-travel sa iba't ibang bansa? Amen. Magtatanong tayo. Ngayon sa hapon ito, ipapractice na natin. Yes. Handa na ba tayo? I-apply? Kapag marami kang tinanim, syempre maraming harvest. Pag kaunti lang talaga. Pero sa hapon ito, kama kapatid, naniniwala tayo, kapag tayo ay nagtanim, isang araw tayo ay mag-harvest. Amen. Kaya sa hapon ito, tatayo tayo mga kapatid. At ilagay natin sa ating mga puso yung mga bagay na pangako ng Panginoon. Magre-release ng blessing ang Panginoon. Magtatanim tayo ng buto, mga kapatid. Hallelujah. Na kapag itanim natin ang buto ng corn, ito ay magbubunga higit pa sa ating itinanim. Kaya sa hapon ito, kung tayo ay may mga nais mangyari sa buhay natin, magtatanim tayo, mga kapatid, ng mga bagay sa ating Panginoon. So kuha tayo, mga kapatid, ng lalagyan dito sa harap. Yung nilagyan natin, yan. Ang pagtatanim, magre-release tayo, mga kapatid. Bago tayo mag-release, ipagpe-pray natin yung seed faith ninyo. Amen. Kung ano yung itatanim ninyo, yan ang mangyayari, mga kapatid, sa inyo. Naniniwala tayo sa application ng salita ng Panginoon na hindi discern ng Diyos na tayo ay mahirap.
ang desire ng Panginoon, tayo ay maging prosperous. Kaya sa hapong ito mga kapatid, amen, mari tayo mga kapatid na maglabas ng ating mga seed of faith. Amen. Atin itong ipapanalangin sa Panginoon. Kung tayo ay may karamdaman, ating tamnan, kaligtasan ng ating mga pamilya, pag-akay ng mga kaluluwa, gusto natin magkaroon ng financial breakthrough, ang ating mga negosyo, ang ating mga investment, ang ating mga proteksyon, ang mga guidance ng Panginoon, dadalhin natin mga kapatid dito sa harap at tayo ay mananalangin sa Panginoon na habang dinadala natin, naniniwala tayo na ang Diyos ay magbibigay ng multiplication, magbibigay siya ng harvest in the right time sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya. Ang Diyos ay gagawa mga kapatid sa ating pong mga buhay. Marabating erase yung ating mga kamay. Kung meron kayong hawak mga kapatid na seed of faith, naniniwala tayo sa kapangyarihan ng kanyang mga salita at kapangyarihan mga kapatid sa pamamagitan ng pananampalataya ninyo sa ating Panginoon, ito'y magkakaroon ng tagumpay. Praise the Lord. Panginoon Diyos, sa hapong ito, kami po'y nagpapasalamat. Salamat sa iyong mga salita, Lord, na from the very beginning, O Diyos, sa paglikha mo pa lang sa amin, Lord, we are really blessed as you had promised, O God. Sa oras ito, Panginoon, nais po namin magtanim sa pamamagitan ng pananampalataya para, Panginoon, sa iyong mga anak. Nakikita mo, Lord, ang kanilang mga puso, ang kanilang mga pangangailangan. Hallelujah, mga bagay, Panginoon o Diyos, wala pong imposible sa iyo. Hindi mo, Panginoon, nais na kami nasa kahirapan. Ang nais mo sa amin ay magkaroon kami, Panginoon, ng tagumpay. Kaya sa oras, Lord, hawak-hawak po nila ang kanilang mga buto ng pananampalataya, o Diyos, na kanilang itatanim. Hallelujah, kaligtasan ng kanilang mga pamilya, kagalingan ng bawat karamdaman, o Diyos. Ang kanilang mga negosyo, ang kanilang mga trabaho, Panginoon. Hallelujah, mga pangangailangan pa, Panginoon Lord, na dinidesire ng iyong mga anak sa oras nito. Nais po namin, Lord Jesus, ipagkaloob ang mga bagay nito, Panginoon. Naniniwala po kami, Lord, ang every seed of faith na ito ay potential. Ito, Panginoon, ay lalago at lalawak ayon sa iyong mga salita, Panginoon, na ang mga bagay, Lord Jesus, O God, na amin po ibabalik sa iyo, Panginoon, pagsunod ng iyong mga anak. Nakikita mo ang kagandahan ng kanilang puso, ang pagsunod nila sa iyo, Panginoon. Kaya isang araw, Lord, kami magkakaroon ng harvest, Lord, a harvest of soul, O God, in this place, Lord. This is our desire, O God. Hallelujah. Na marami pa, Panginoon, malagyan ng mga gawain, O Diyos. Marami pa mga kaluluwa ang maakay, Panginoon, sa lugar na ito. Hallelujah. For you are good, Lord Jesus. Nakakita ka, Panginoon, sa desire ng gawain, O Lord, sa lugar na ito. Kaya marami po salamat, Panginoon. We will give back, Lord Jesus, the glory and the honor and thanksgiving, O God, in your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So pupunta po tayo sa harap. Amen. Hallelujah.